Una, hindi ho yung totoo. Pangalawa, I think, pasong-paso na isang buwan na ho nilang inuulit-ulit yung fishing expedition. Pero sa totoo lang, hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Oo. Balyena ho yung nakita. Nako. So inaamin mo na talagang merong nangyaring fishing expedition doon sa mini trial. Yan ang sinasabi natin. Hindi. Hindi ho tayo naniniwala sa ipinapakalat na fake news na yan netong si Amy Marcos. President in and out of hospital, si Amy Marcos. Napakalaking kasinungalingan. Tinatawag ko ang pansin ng PCO. Kailangan nyo nang ipaareglo, kailangan nyo ipaaresto sa NBI, yaang si Amy Marcos. Diba? Yan yung dahilan kung bakit inaresto itong si Manong Jason siya. Sa di umanong pagpapakalat ng peking balita dito kay Marcos Jr. Ngayon, itong si Amy Marcos, meron siyang pinapakalat na balita. At tayo dito sa PH Update, personally, hindi ho tayo naniniwala dyan. Kailangan niya si Amy Marcos ipahuli sa NBI. Diba? Kung sinasabi nila na itong si Manong J nagpakalat ng fake news kaugnay sa kalusugan nitong si Marcos Jr. Itong si Amy, anong ginagawa niya? Kaya para sa PCO, dapat parehas ang pagkilatis natin dito sa mga issue na to. Dahil pag nagkataon, hanggang kay Sir Jason siya lang pala kayo. Hindi nyo pala kayang kantiin itong si Mangga. Ngayon nyo ipakita ang galing nyo para dito kay Dave Gomez. Ayun hinahamon kayo ni Pambansang Dalaga. Si Pambansang Dalaga yan Pero ako, hindi ako naniniwala. Labas-masok sa hospital si Marcos Jr. Namayat lang siya. Namayat lang siya. Okay? Namayat lang siya pero hindi siya labas-masok sa kulungan. Hindi tayo naniniwala dyan. Fake news yan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa video na to pag-usapan ho natin. Itong si Terry Redon. Lagay ko lang dito yung post ni Amy kasi tayo dito sa PH Update. Tayo ngayon nakikiisa tayo sa PCO. Ang gusto nating mangyari, yung ika nga kung ganun ang ginawa nila dito kay Manong J. Dapat ganun din ang gawin nila dito kay Amy Marcos. Kasi tayo naniniwala, fake news yung pinapakalat na yan. Malusog si Marcos Jr. Kaya ang dapat na gawin nitong si Melvin Matibag dito, arestuhin. Yang si Amy Marcos. Ang tanong, kaya ba nila? Ito na ho mga kababayan. Base ho dito kay Redon. Ayan, si Redon. Ito si Redon. Yung sinubak ni Tatay Digong. Ito kung tawagin ho natin itong bata na to sa PH Update, Trillanes 2.0. Okay? Yung torch, ipapasa ho ni Trililing dito sa bata na to. Kung sakaling maging presidente si BP Sara, siya ho ang magiging Trillanes 2.0. So tingin natin after 2028, itong si Trililing magre-retiro na sa pagiging kups sa politika sa Pilipinas. At ang papasahan niya ng torch na yan walang iba kung hindi itong si Terry Redon. Parehas ho yung dalawa na yan. Meron ho silang common denominator. Binigo ho sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, para ho silang mga busted na bata. Para ho silang mga sukot. Pakinggan ho natin. Rep Redon, kumpiyansang mauuwi sa trial sa Senado ang impeachment ni Sara. Ni BP Sara pakinggan natin. Game. Sa dulo naman ho, sila ho yung magpapasya batay sa ebidensya at batay ho sa konsensya. Pero kung ano yung binanggit ho namin, yung pong boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach. Ang problema dito, ang tanong dito, Redon, masasagot nyo ba yung mga katanungan kaugnay kay Madriaga? Diba? Yun lang naman Oo, nagungguyan kayo dyan sa Injustice Committee. Nag-mini trial kayo. Diba? Nagmukha kayo tanga dyan. Ang tanong dito, pagdating ba sa plenaryo, dahil maraming magtatanong. At dito, wala nang point of order. Wala nang hindi kasama sa committee. Magtatanong ang mga gustong magtanong sa plenaryo. Pagka inisa-isa yung mga kabalbalang ginawa nyo dyan sa Injustice Committee na yan, yung sa ginanap yung mini trial, sa tingin nyo ho ba makukumbinsi pa yung ibang mga kasamahan nyo? Balita ko, ito yung balita ko ngayon. Yan ang balita ko ngayon.
atrasan na lawmakers reportedly pulling out as a co-author of Sara Duterte impeachment bid. Paano yan? Paano ka magiging kumpiyansa kung ganyan ang mga balitang naglalabasan? Di ba? Yan lang. Di ba? Mga kababayan, kung ano man ang nababasa, napapanood nyo sa social media, lalo na doon sa mga Talyanista ensaymada, kung ano man ang ano yan, yung mga vlogger na yan, mga walang hiyaho yan. Nasisikmura ho nila na galing sa maleta yung mga pinangbablog nila, yung iyak. Masisikmura nyo yun, huwag na lang. Di ba? Di ba? Bibigyan kayo noong mga politiko na alam nyo naman na silang nakakaladkad dito sa scan. Di ba kayo nakukonsensya doon? Di ba? Di ba kayo nakukonsensya? Tayo kasi, ika nga lagi tayong nakukonsensya. Di ba? Nare-realize natin, di ba? Tama ba to? Tama pa ba to? Tama ba itong ginagawa ko na to? Meron ho tayong ganun dito sa PH Update. Ngayon kung medyo dispalinghado na doon sa ating prinsipyo, ano ho, ika nga, sesegue na tayo. Diba? Itong mga to, wala ho silang ganun. Basta merong naaabot sa kanila, meron silang natatanggap po na kukuha. Masaya na yung mga Talyanista at ensaymada. Sabihin ko sa inyo mga panahon na to, lahat ng vlogger na nasa kabilang parlor, yung mga napapanood yung bumabanat sa mga Duterte, lahat po yan, sigurado ko sa inyo, 100%. Diba? May pa-ensaymada at ayuda yan galing sa administrasyon itong si Marcos Jr. And to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So, Hindi. Ganito kasi yan, Congressman Redon, no? Ang issue dito, kung talagang merong numero, ito ano na lang, kumbaga pasimplihan na lang natin. Kung merong numero, hindi na kayo nagkaroon ng moro-moro mini trial dyan. Hindi na kayo nagkaroon ng dula-dulaan. Madriaga, AMLAC o kung sino-sinong pinatawag nyo. Rektang plenaryo yan. Diba? Binigyan ng kopya o probable cause magbubutuhan. Kasi nga doon sa tawag dito, doon sa sufficiency in form and substance, naglokohan lang kayo doon. Yung timbangan kay Marcos Jr., hindi nyo ginamit kay BP Sara. Bakit hindi nyo ginawa yung pagmamadali nyo doon sa ano na yun, doon sa pagtimbang kung merong sufficiency in form and substance? Bakit nyo pinatagal doon sa ika nga probable cause? Diba? Kung merong probable cause. Ang daming kalokohang ginawa. Ang tanong bakit? Ang sagot, dahil wala kayong boto pagdating sa plenaryo. Ngayon, gusto nyong magkaroon ng public pressure sa pamamagitan ng inyong mini trial pagdating sa plenaryo na kung saan na-manipula nyo na ang naratibo at pinagmuka na talagang may sala si BP Sara. Sa gayong paraan, yung inyong mga kasamahan, pagka hindi sila naging paborable dyan sa impeachment na yan, na isend sa Senado, magkakaproblema sila. Gusto nyong palipitin yung naratibo. Mula doon sa napakataas na survey, rating survey ni BP Sara, papunta doon sa mabigat ang kaso niya. Kailangan niyang ma-impeach. Kailangan niyang kailangan umabot nito sa Senado. Di ba? Ganun ang naratibo. Kasi kung kaagad dadalihin yan sa plenaryo at pag-uusapan, malaki ang magiging problema natin dyan. Bakit? Anak ng toko, ang taas sa survey niyan. Ngayon, ano yung mga magiging basihan para ma-impeach siya? Yung mga sinabi niya na kung sakaling may yung nangyari sa kanya, yung confidential pa na mapahanggang sa ngayon, wala silang ebidensya. Yung mga AMLA records, smoking gun, kalokohan. So, sa dulo, we will let the members decide for themselves. Hype na naman si PH. Ano bang tinitira ni PH? Kape. Mga kababayan, pagka si PH ay medyo malungkot, walang kape. Pero pagka nakakape si PH, anak ng toka, hype si PH. So, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain kahit based na lang po on the evidence, Kape. on unexplained wealth,
on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang po sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi at makukumbinsi Oh, she told ya. Yung ginawa ng mini trial, yun, pagmamanipula sa naratibo para maipakita sa kanilang mga kasamahan na talagang mayroong probable cause. Huwag niyong tignan ang numero ni Sara Duterte sa mga survey na naglalabasan. Tignan niyo yung mga findings namin dyan sa mini trial ni Luis Ro. Di ba? Ay, sa bagay, hindi ko na kailangan sabihin to sa mga kasama natin dito. Dahil matitikas ho talaga yan. Ika nga, malulupit yan. Pagdating sa pag-aanalisa sa kung ano nga bang nangyayari sa ating dyan sa impeachment na yan, ni VP Sara. Mahusay. Oh. At this early Kong, meron mga malisyosong palipad hangin na di umano, meron daw pampatalino Nako. kapalit ng boto ng mga miyembro ng Kamara sa impeachment. Meron bang katotohanan itong palipad hangin na ito, Kong? Katulad doon na binanggit ko, sa totoo lang, Wala. hindi naman ako kailangan yung mga pampatalino eh. Naku, hindi kailangan. Hindi, walang tatalino kung walang patalino. Sino ka sa Raulo? Nung nagdaang impeachment, kumita sila dito sa impeachment na to. Hindi sila kikita. Pambihira naman. Ano kayo lang? Diba? 19th Congress. Iba yung 888, iba yung 777, iba yung mga for later release, iba yung mga unprogrammed appropriation. Ang dami lang kalokohan. Tapos dito sa 20th Congress, i-impeach natin si VP Sara. Ganun-ganun lang. Magpapalakpakan. Kailangan ng pampatalino, Brad. Ngayon kung walang pondo, dahil ninakaw nila nung 20th Congress, 19th Congress, sorry na lang. Kasi kahit po yung ordinaryong tao, may intindihan nila Na politika. papaano nga ho talaga maipapaliwanag Oo. na may 4.4 billion Oo. na pumasok sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Sa isang linggo? 19 years. Brad, 19 years. Hindi 3 years ha. Kasi dito sa administrasyon na to, trilyon ang nawala. Out pa lang yun, wala pang in. Mahigit 1 trillion ang nawala sa kaban ng sambayanan. Out pa lang yun. Outflow pa lang yun. Wala pa yung inflow. Papunta sa bangko, papunta sa bahay ni Saldico, sa Photos Park. Wala pa yun. Outflow pa lang yun. Trillion na pinag-uusapan natin. 3 taon lang yun. Ngayon dito, daang bilyon ho yun ha. Daang bilyon sa loob ng 3 taon. Dito kay VP Sara at Attorney Mans, meron silang lehitimong business. Lehitimong business. 19 years ho ang ating pinag-uusapan. Palakpakan. Sa mga magnanakaw na congressman, 3 taon, daang bilyon ho ang ating pinag-uusapan. Daang bilyon. Kasi ang 1 trillion, kung di ho tayo nagkakamali, 1,000 billion yan. Diba? 900 billion tapos magwa 1 trillion. Okay? 1,000 billion. Sa loob ng 3 taon, mahigit 1,000 billion. Okay? Gusto ko mag-grasp, mayakap o maintindihan ng ating mga kababayan kung anong figure sa mga pinag-uusapan natin dito. Hindi pwede yung bulahan lang. Brad, hindi pwede kay PH update yun. Sa loob ng 3 taon, mahigit 1,000 billion. Paano ko ba i-emphasize? 10 billion, 50 billion, 100 billion, 1,000 billion is equivalent to 1 trillion. Hindi ko alam kung tama yung math ko, mahina ako dyan, pero yun ang pagkakaintindi ko. Kung mali ako, walang problema dyan. 1,000 billion. Okay? 3 taon. 1,000. 1,000. 1,000 billion. Kay VP Sara at kay Attorney Mans, lehitimong business. 19 years, 6 billion. Palakpakan. Ayaw na. Alis na ako. Pagka yun hindi pa malinaw, ewan ko na lang. Diba? Gusto na, mahilig silang maglaro eh. Akala nila sila lang marunong maglaro. Marunong din naman tayo dito sa PH update. Anak na to ko, kung presenta nyo yung 6 billion, para bang kahapon lang nangyari. 19 years. Okay? 19 years.
Sa House of Representatives, 3 years, 1,000 billion mahigit. Palakpakan. Paano ipapaliwanag? O bumalay ko sa inyo, pauwi yung saldi ko. Hindi ko alam. Pero yung kay VP Sara, kahit ako kaya kong paliwanag yun. Legitimate business, marami, legitimong business sa loob ng 19 years. Palakpakan. Over 20 years. Ay, Pag-usapan na lang ho natin sorry, over 20 years pala. Over 20 years. in 2009. Mali ako. 19 lang yung sa akin. Over 20 years pala. Vice President lang po yung pangalawang pangulo po nung taon po na yun. Papaano pong nangyari with a SALN of 18 million in 2009, meron pong pumasok, lumabas sa kanila pong bank accounts na 700 million. Hindi ba? Hindi kailangan na kahit ano pa hong intriga, hindi ho kailangan na kahit ano pa hong sinasabi nilang dagdag proyekto para makumbinsi yung mga tao on the basis of evidence na meron ho talagang mali. Walang mali. For example, yung 20 million, 2019, yung 20 million, pwede hong maging 1,000 million yun. 1 billion yun. Maging 700 million yun. Pinasok mo, o linipat mo, ay, teka lang, parang mali dito pala sa account na to. Dinagay mo doon, yung 20 million yun magiging 40 million. Maya-maya, ay, teka, pambabayad pala ng, ng supply. O, yung 5 million, ilinipat mo doon. Oh. Yung 20 million, naging 25 million na. 3 transaction pa lang yun, Brad. Napaisip ka, kumita yung ilinabas mong puhunan. Kumita ng 3 million. Oh. Ngayon, ipapasok na naman yung 3 million. Yung 20 million mo, naging mahina talaga sa math si PH. Naloko na. Basta, malaki. Dito po sa naging Kanya gawi kayo, ha? ng pangalawang Kanya kayo, pangulo. kala nyo. So, Wag my ako, answer Brad. to that is, intriga lang yan, hindi po yan totoo. We can impeach on the basis of evidence, nothing more. Nothing more, nothing less. At ngayon, siyempre, alam ko kayo ho'y nabitin doon sa mga punto de vista na yon ng inyong paboritong congressman na si Terry. Yung mga kababayan natin dito sa PH Update, pagka pinapanood si Terry Redon, si Jinky Luisto, si Benny Abante, si Joel Chua, yung parang tinutusok ng karayom yung kanilang mga puwit. Mga kababayan, sabihin ko, pagka nagpanik na ho ako dito sa PH Update at sinasabi ko sa inyong parang tagilid tayo, mag-worry na ho kayo. Pero habang linalaro lang ho natin itong mga to, wag ho kayong mabahala. Diba? Tayo ho ang tunay na may hawak sa beat. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Diba? Si Dilima, hawak niya ang brief. Kanino brief? Kay Junior. Joke lang. Ayun naman. Hawak niya ang brief. Hawak niya. Oh, diba? Ganun lang naman yun. Si Luistro, kanino brief ang hawak niya? Doon sa asawa niyang tinago niya. Hawak tayo, beat ang ating. Tuloy natin. Ay, mali. Sorry. Oh, game. At this point, medyo pinag-usapan pa lang naman po ni Congressman Luistro. I think banggit siya ng mga pangalan nitong nagdaan. Ang sabi niya po, mayroon pong mga luma at mayroon pong mga bago, no? Pero ang magpipinal naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo. So, and that would be relevant only upon yung pong plenary vote na to impeach the Vice President. Kasi syempre, if she does not get impeached, wala hong panel of prosecutors to talk about, no? Pero I'm quite certain, in the next 2 weeks, magkakaroon na po ng debate sa plenaryo patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met. Yan. And correspondingly, it will go to the Senate for trial. Yun, confident talaga siya. Inaantay lang ho namin on Monday, magkakaroon po ng committee report approval at the level of the committee kasi andun na po yung articles of impeachment. As soon as it is approved at the committee level, it will go to plenary by next week. No? So, pagdedebatihan na po yan at the level of the plenary.
Kumusta po yung consolidation ng dalawang impeachment complaints? Tapos na po yun. So, after ng approval ng probable cause, meron na pong consolidation, no? So, yung pong ilalatag sa Lunes will be the final articles of impeachment, consolidated na po from the two impeachment complaints. Siyempre, yung features po niyan, una, yung confidential funds misuse, yung po 448 million na pinapasoli po, personal, sa pangalawang Pangulo, kasama din po dyan yung unexplained wealth, kung saan ho natunghayan ng bayan, yung pong 6.77 billion in total transactions na mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in Hindi. net inflow. Hindi na ako sesegue dyan. Siyempre, binabaran ko na kanina yan. Alam nyo na ho explanation dyan. Si Redon, ganyan lang naman ho talaga yan. Pagpasensyaan nyo na, hindi natin kaisip, no? Ano ho yan, kumbaga, ayahan nyo lang. Masyadong mainit. Di ba? Pagkatapos, meron ho akong ikukwento sa inyo. Okay? Kung ano nga ba ang kasaysayan nitong si Redon pagkatapos ng mga punto de vista natin. Okay? Huwag kayo masyadong mainit. Kalmahan nyo lang. Kalmalicious lang tayo dito sa PH Update. Okay? Huwag ho kayong mabahala. Magaling ho ang defense. Ang mga abogado ni BP Sara. Kung si PH Update hindi nababahala, ika nga, lang ho ito, parang chill lang to. Easy lang ho ito. Nakikita nyo bang nagpapanik si BP? Nakikita nyo ho bang ika nga, mayat maya nagpapapresscon siya? Sinong mayat maya nagpapapresscon? Diba? Kung sino yung mayat maya nagpapapresscon, sila ho ang mga kinakabahan niya yung mga panahon. Si Baculaw, si Redon, si Chua, si Abante, sila yan eh. Pero si BP Sara, wala. Talang bisitahin lang niya si Tatay Digong. Ibabalita niya lang na ang mga taga-suporta talagang sambay ng Pilipino ay nananatili pa rin matibay kahit nabangag ang presidente. Di ba? Nananatili pa rin umaasa na balang araw matitikman ulit yung serbisyong Duterte. Di ba? Yun lang naman binabalita kay Tatay Digong. hindi ko lang babalita. Pero sigurado dito, sabay-sabay ho nating pagdasal si Tatay Diggs, di ba? Na makauwi na siya sa lalong madaling panahon. So, yung pumasok sa kanila pong mga bank accounts, Yan. 1.5 billion Yan. na lumabas mula po sa kanilang bank accounts pero hindi ho nakalasta sa SALN ng mag-asawang Duterte Carpio, 2.8 billion in net inflows. Ibig sabihin, yung supposedly natitira doon po sa kanila pong mga bangko na hindi din ho nakalagay sa SALN. At panghuli, ito po nga pagbabanta laban po sa Pangulo. No, nakita ho natin na hindi lang ho isang beses, nakita ho natin na hindi po ito tinuturing na conditional. At kahit po conditional, ito pa rin po ay banta na dapat pong panagutan ng pangalawang Pangulo. Ano po ang gagamiting manner na pagboto ng mga mambabata sa plenaryo para doon sa impeachment? Viva voce o isa-isa sila? Isa-isa. Ang pagkakaintindi ko po, isa-isa po yung pagboboto doon, ano? Doon po sa impeachment. So, kailangan po mabilang ang bawat boto ng bawat isa. No? Pero, I think we'd like to give some commentaries on two things. No? Una, yung po nga sinasabi po ng defense panel na defective daw po even up until the end yung pong articles of yung impeachment complaints no na dalawa pong tinalakay sa Committee on Justice. Una, hindi ho yung totoo. Pangalawa, I think pasong-paso na isang buwan na ho nilang inuulit-ulit yung fishing expedition. Pero sa totoo lang, hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Oo. Balyena ho yung nakita. Nako. So, inaamin mo na talagang merong nangyaring fishing expedition doon sa mini trial. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Tuloy ko natin. Doon sa 6.77 billion Pating. na pinag-uusapan ho natin na Raulo ka ba? pumasok ho at Pating, lumabas mula po doon sa transactions po na mag-asawang Duterte Carpio. And more importantly, ang lagi ho nilang inuulit, magkita-kita na lang daw sa Senado dahil doon ho sila maglalatag ng ebidensya. But I'm telling them today, you cannot go to trial at the Senate while you have a Supreme Court petition
at the Supreme Court. Kasi ho, ginawa niyo respondent yung pong Senado dito po sa inyong Supreme Court petition. Katawa-tawa po yun na pupunta ho kayo to present your defense at trial samantalang kina-question po ninyo yung kabuuan po ng proseso. Yung pong House impeachment proceedings, kina-question ho nila. Yung consequence Hindi. Kine-question nila yung ginawa niyong mini trial. Yung mini trial na binanggit nitong si Bakulao. Pero yung sa Senado, kung sakaling magkakalatagan, yun ang kanila re-respetuhin. Dahil doon, kahit papaano, fair yung playing field. Hindi kagaya noong nasa House of Representatives. Yun, ito talagang si Redon. Kakasama mo kay Luis Troyan na nagiging bakulaw na rin yung utak mo. po ng House impeachment proceedings is also going into the Senate. Hindi ba? So paano ho kayo magpapakita ron questioning the proceedings while also wanting to present your evidence there? Hindi ba? Hindi ba yan yung height of a contradictory legal defense, bad faith strategy? Hindi ba? So, ang challenge to the defense panel of the Vice President, dapat bago sila magpakita sa trial at the Senate, dapat i-atras na ho nila. Yung pong... Ba't natatakot kayo? Ba't natatakot ka naman? Anong patras-atras? Kung yun ang... Ang problema kasi dito, yung mga nasa House of Representatives lang, sila lang ang maalam sa batas, di ba? Sila lang ang magaling sa batas. Sila lang ang marunong bumasa ng batas. Hindi ho ganun gumagana yun. Representative Redon. Hayaan yung kampo ni VP Sara. Matatanda na sila. Alam na nila ginagawa nila. Di ba? Ang problema dito, kayo, nadeklarang unconstitutional yung ginawa nila noong 19th Congress. Yung nagpetisyon nanalo. Ngayon nagpunta sila sa Korte Suprema. Bakit nangangatog ang tuhod nyo? Bakit? May problema ba kayong ginawa? Ha? May problema ba kayong ginawa? Walang yaka rin doon, ha? Supreme Court petition ho natin Gigil na para ako sa'yo. mag-usap-usap tayo doon, maglaban ho tayo ron. Maglaban Kung, tayo. merong mga private lawyers and some congressmen na narinig natin na ipa-inhibit yung seemingly bias o nagpakita na raw ng kanilang boto ng mga senador sa impending trial. Kayo ba'y naniniwala sa ganon? O sabi naman ng iba, ano ba naman ito, di pa nagsisimula ang Senate trial, parang nagwawagayway na ng puting bandila. Dapat walang magta-trial kasi kung mga nagpapakita ng bias, ang pagbabasihan natin, na nakatoko, huwag tayong magta-trial. Pinky, Soto, Hontiveros, karamihan ng mga nakadikit sa administrasyon, wala na hong usapan, guilty si VP Sara dyan. Ngayon, Marcoleta, Bato de la Rosa, di ba? Wala, hindi guilty si VP Sara. So, anong gagawin natin ngayon? So, walang trial na mangyayari kasi bias lahat ng mga senador eh. Yung kabilang kampo, naniniwala na guilty si VP. Yung kabilang kampo, hindi pa nalalahatag yan, puro kalokohan yan. Tuloy nyo yung kwentuhan. Alam po ninyo, ang mas mahalaga po talaga sa trial, mailatag po yung ebidensya. At makapaglatag din po ng depensa yung pong pangalang Pangulo. That is your last chance to actually explain how in the world, paano ho nangyari na yung pong mag-asawang mga abogado, public servant, may naluluging mga negosyo, nagkaroon po ng 4.4 billion na pumasok po sa kanilang mga accounts. Yung pong mga ordinaryong tao, hindi ho nila ma-imagine yun. Sobrang layo ho ng bilyon sa milyon. Hindi ho ba? Oo. Alam mo ano pang malayo? Yung bilyon sa trilyon. Siya pang malayo yung Brad. Baka akala mo ha. At yan po yung pagkakataon nila. Hindi ako pabor na magpa-inhibit. Let the senators participate in trial, ask the questions, and I'm quite certain yung pong mga prosecutors and the defense will be able to answer the questions po of the senator judges during trial. Kung nabanggit nyo, malaki ang pagkakaiba ng 1 million sa 1 billion. Nag-mental calculation ako. Yung 1 million, pag gumas ka ng 1 million isang araw, ubos na pagdating na alas 5 ng hapon. Yung 1 billion, halos 3 taon na araw-araw kang gagastos ng 1 million bago maubos ang 1 billion. So yung 6 billion,
Eh di 9 taon po yun. Na araw-araw kayo gagastos ng 1 milyon. Hindi, mahalaga pong ilantag din natin yung konteksto. Ang sabi ho nila, nung pong, pag-usapan lang natin 2022 to 2024. Kasi yan lang yung panahon na sila daw po ay pangalawang pangulo. O di pag-usapan ho natin yung 2022. Particularly dun sa AMLAC report. Iyan. In 2022, meron pong outflow na 40 million. Nako, Mula 40 po doon million. sa mga accounts po na mag-asawang Duterte Carpio. Naku, 40 So ano ibig million sabihin yan. ho nun? Oh. Eh ang salin po nila mga 70 million lang. Oh. Wala naman ho nakalagay sa salin doon na mga bagong purchases ng property na ganun ho kalaki. Oh. So saan napunta yung 40 million? Eh, Hindi ba? So, malalaman mo yan, Brad, pagdating sa Senado. Huwag ka masyadong kapurado. Nakamanto ka. Masyadong kapurado eh. Excited ka pa sa excited eh. Mag-countdown ka kung aakyat sa Senado. Di ba? Pero kung gagamitin, yung mga gagamitin bilang propaganda yan sa 2028, yung numero na yan, hindi gagana yan. Kasi yung mga taga-suporta ng Duterte, tapos na. Wala nang botohan, panalo na si VP Sara. Yun ang amin dito. Ngayon kung iniisip nyo yung paninira niya, wala namang kaibahan yan eh. Doon sa paninira ni Trililing dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga amount na pinakita niya, di ba? Yung kwenta yan. Di pinapaniwalaan niya ng ating mga kababayan. Ang gawin nyo, siguraduhin nyo muna na mapunta yan sa House of Representatives, saka tayo sa Senado, saka tayo mag-usap. kumbaga, I think these are the questions that if they don't want to answer it, they did not answer it to the level of the committee, it is something that they should answer at the level of trial. Yan. But again, they cannot go to trial for as long as there is a petition in the Supreme Court. Hindi ba? At talaga hong nakakatawa yun. Pagka ipipilit ho nila na pwede ho magsabay. Ang pinetition lang naman yung ginawang mini trial eh. Hindi naman yung ginawa diyan sa Injustice Committee eh. Yun ang pagkakaintindi ko. Ngayon kung mali ako, hayaan niyo na si Rerir doon. Diba? Kailan ba naman naging mali yan? Diba? Laging tama yung mga yan. Laging may tama yung mga yan. Oh. Yung dalawang bagay po na yun. Si Vice President Sara compelled to attend every hearing, di ba, ng Senate? Hindi siya pwedeng Nagbanggit na ho si Senator Lacson dyan. I think yung po nga pagkakabanggit niya, they will compel her, but ultimately, it is still her choice. I think that is how she, that is how he actually described it. Di ba kayo So sa dulo, pwede rin ho siya pa rin may Google Pepper? legally bound siya to attend. Dito ko rin po sinabi. Dito ko rin po sinabi nung huling appearance ko ang fairness forecast ko hindi siya attend. No, hindi siya attend kasi allergic nga si Sara Duterte matanong, no. So constitutionally, to begin with, dapat si Sara Duterte should attend because this is the highest accountability mechanism as provided for in no less than our Constitution. But the question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she Ang tanong ko sa iyo, Brad, are you a girl or are you a boy? Yun lang ang tanong ko, Brad. Are you a girl or are you a boy? Bira ka talaga, thinks PH. she is above the Wala na. Malayo ka na, PH. Malayo ka na. Constitution, no? So she will not attend. What happens if she does not attend? And the idea is that the Senate, sitting as an impeachment court, would like to compel her, no? Will the Senate waste its time seeking for her arrest? I don't think so because the moment that she does not attend, there is waiver naman eh. Waiver to personally confront and she will course it through her lawyers. Pambihira. Kung ako si VP Sara, ba't pa ako nag-hire ng mga abogado ko kung ako din palang sasagot? Ano ako si Raulo? Naalala niyo ba yung kay former Chief Justice, yung namayapang si Renato Corona? Sino ba nakikipagbalagbagan nun sa Senado? 'Di ba? Si Serapin Cuevas ang bumabalagbag doon. Hindi naman siya nagsasalita. Yung mga gusto niya lang sagutin, yun lang sinasagot niya. Pambira, anong allergic matanong? Ang sasagot doon ang
mga abogado niya. Hindi siya. Pambihira ka naman, kuya. And Oo. alalahanin natin, since the impeachment is sui generis, no? Sui generis. A class of its own, No, class it's of also its- political. And Yeah. what is the kind of message that Sara Duterte is sending the moment that she does not face all the accusations and does not Ang message na sinesend ni VP Sara ay walang kwenta ang impeachment na yan dahil ang pinag-ugatan niyan ay puro politika, paninira sa kanya dahil tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028. Yun. Diba? Yun ang sinesend niya. Na ako ang iboto niyo sa 2028 dahil lahat ng mga kawatan talagang ipapakulong ko. Isa-isahin ko yung mga yan. Diba? Isama na natin si Isko. Wag. not even Galit sa akin si ano. does not Baka biglang magalit sa akin yung nagmamahal kay Isko Moreno, mga supporter ni Isko, di ba? Yung Kois, etneb, ayun. Namangka sa 3 ilog. not even explain. Grabe yung mga akusasyon pero walang explanasyon, no? Yun rin yung mahalaga nating tingnan. And the Mahalaga. public should make those people pay pagka hindi sila nag-a-attend sa pinakamataas na accountability mechanism ng bansa. Yeah. Kong Terry, alam po natin na yung Kamara ay pinamumunuan ng mga koalisyon ng mga partido politikal. So come next week, inaasahan natin na magkakaroon ng pagboto doon sa usapin ng impeachment. Magiging lenient ba ang liderato doon sa miyembro ng Kamara na sakasakaling hindi nila isulong kung ano yung mayoryang kaisipan ng mga miyembro ng Kamara. Nako. Meaning if they will vote against the impeachment. Meron bang political repercussion ito, Kong? Sa dulo naman ho, sila ho yung magpapasya batay sa ebidensya at batay batay ho sa sa konsensya. Pero, like, Batay sa ebidensya o batay sa maleta? Yeah, dalawa yan eh. Paano magiging batay sa ebidensya kung ika nga yung mga binitbit na ebidensya puro galing sa illegal? Di ba? Paano magiging batay sa ebidensya kung yung ika nga ilinatag puro paninira lang? Walang konkretong karga para talagang masabing guilty si VP Sara. Yun ang problema dito, Repredon. kung ano yung binanggit ho namin, yung pong boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So, ang kailangan lang naman po namin, 106 votes to impeach. Nako. And to send it to the Ito, Senate. dire-diretso na ho tayo dito sa bahagi ng video natin na to dahil ika nga napasadaan na ho natin kanina yan. No? Binalagbag na ho natin, talagang sinabon natin. Malinis na ho si Redon ngayong mga panahon na to. Lahat ho ng kanyang mga punto de vista talagang linansyag ho natin doon sa unang bahagi ng ating video. Abangan nyo ho ang part 2 ng video natin na to. Naku, talagang sasabunin ho natin itong Redon na to. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. Yan. So, sa dulo, we will let the members decide for themselves, no, based Yeah. on conscience, Yan. based on the evidence presented. But I'm quite certain, Sinasabi ko. kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang Kung ako, congressman, at boboto ako na ma-impeach si VP Sara doon sa mga binanggit nitong Redon na to, mamukha ko akong si Rahulo. Threat sa president, sinabi ni VP Sara pag may nangyari sa kanya. Unexplained wealth, anak ng towa, 19 years transaction ng mag-asawa, nakabatay sa mga business nila. Di ba? Ano pa ba? Confidential fund, yung naging ano ng COA, hindi, meron din pa ho final yung. Paano pag akyat sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, naku, mali ang COA dyan. Diba, hindi tama yung ginawa nila niya kay VP Sara. Hindi pa ho final yun. Diba, hindi pagka sinabi ng COA na ganito, ganyan na, tapos na usapan, hindi ho ganun yun mga kababayan. po sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Pillars. Tingin ko makukumbinsi ho sila. Pillars, At least pillars. early, Kong, meron mga malisyosong palipad hangin na di umano, meron daw pampatalino kapalit ng boto ng mga miyembro ng Kamara sa impeachment. Meron bang katotohanan itong palipad hangin? May pampatalino ba? Ito na ho yung bahagi ng video. Ayun na nga mga kababayan, dito ko na tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa mga
tinuran na yan itong si Terry Redondia sa kanyang press con kahapon. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag po kayo magpaloko lalo na sa mga Talyanista at Ensaymada vlogger. Okay? Kung di po kayo nakasubscribe para lagi po kayong updated, mag-subscribe na po kayo sa PH Update. Dahil dito, ika nga talagang hindi ho yung tipong kagaya ng mga Talyanista na yan, Ensaymada, mayat maya nakikipagkita sila kay Auntie Claire at kumukubra, di ba? Alam na ho yan, sigurado na ho yan, malamang sa malamang, ang kinukubra ng mga yan galing din sa maleta, galing kay Saldico. Malino natin ang Pilipinas.